Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang teen feeling opa ng Las Piñas City, John Fornoles. Ang Pantasya girl ng Sampaloc, Shatasha Gaho. Ang teen side view post ng Manila, Abdul Abangad. Ang rap god cutie ng Tarlac kay Real Tolete. Ang marupok writer ng Bulacan, Aliana Villaruz. Ang thriving supergirl ng Cagayan, Krisha Acoba. Ang demure darling ng Rizal, Danica Duran. Ang cutie siklista ng Manila, Patrick Dacoco. Bago magsimula ang first eviction night ng mga housemates, nagbigay muna si Kuya ng task para sa kanila. Housemates. Yes po, Kuya. Bigay ako sa inyo ng isang major task na kung saan magsisigawa kayo ng roundtable discussion at kailangan nyo mapaliwanag sa akin ng mabuti ang konteksto, kahalagahan, uri, kalikasan, mungkahi, elemento, at sagabal sa pakikinig. Siyempre, ang pakikinig ay isa sa mga makrokasanayang kinakailangan nating patuloy na linangin na kinabibilangan ng pagsusulat, pagbabasa, panonood at pagsasalita na kung saan ito ay isang mahalagang proseso ng pagtanggap ng mensahe na ginagamitan ng pandinig at ng pag-iisip. Ikaw, Krisha, ano nga ba sa palagay mo ang pakikinig? Tama ka dyan, Kyrel. Bukod nga sa mga nabanggit mo, ang pakikinig nga ay isang proseso na kung saan may kombinasyon ito ng tatlong bagay. Ang tinatanggap na tunog mula sa tagapagsalita, nauunawaan at natatandaan. Ako naman si Tasha ng Sampaloc, nais iparating sa inyo ang pantasya sa inyong buhay. Sa aking kaalaman naman, sa pang-araw-araw na pamumuhay, tinataya na sa 45 bahagdan ang inilalaad ng isang individual kumpara sa iba pang makrong kasanayang na ibanggit kanina. Ikaw naman, AJ, ano ang iyong pagkakaunawa dito? Ang pakikinig ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagtanggap ng mga impormasyon. So, kaya kailangan mas maunawaan o kinakailangan mas payak ang mga sasabihin ng mga mensahe ng mga tagapagsalita upang mas maunawaan ng mga tagapagpakinig ito na mas maayos. Halimbawa, so sa radyo, yung mga tagapag-ulat ng radyo, kinakailangan muna na maingganyo o makuha yung atensyon ng mga nakikinig sa kanya upang mas maunawaan nila ito na maayos o mas may parating na nila ito na mas maayos sa kanila. Tama ang sinabi ni Abdul. Bukod pa dyan, layunin din ng pakikinig ang makatulong na makakalap tayo ng karagdagang impormasyon o detalye na maaaring makatulong sa pagpapalawak ng ating kaalaman. Sa panglayunin sa pakikinig ay upang makapagsuri at maging kritikal sa mga naririnig dahil hindi naman lahat ang naririnig ay tama. Nakukorek kayo dyan mga housemates at kuya. May babanggit lang ako na dagdag kaalaman. Yung mga dagdag kaalaman ng mga layunin sa pakikinig ay para maaliw, magtanggap ng mga bagong impormasyon at para magsuri. Ayon kina Howard at Daphne, ang kalikasan ng pakikinig ay tumutukoy sa kakayahang umunawa at kumilala sa sinasabi ng iba. Kabilang narito ang pag-unawa sa diin at pagbigkas ng nagsasalita, kanyang gramatika at talasalitaan, at ang kanyang mensaheng nais na iparating. Pagproseso sa isip ng tagapakinig na kung saan nagbibigay kahulugan ang mga salita at tunog. Ang mga tunog na naririnig ay binibigyan interpretasyon ng tagapakinig at isinasa isip ang mensahe, impormasyon at nais na iparating ng pinakikinig. Ang pakikinig ay isang kasanayan na nakakatulong upang makipag-ugnayan tayo sa ating kapwa at sa ating kapaligiran. Mula rito, na nauunawaan natin ang isang tao at nagkakaroon tayo ng pakikisama sa kanila. Sa pamamagitan nito, natututo tayo kung paano makihalubilo at kung paano makipag-ugnayan sa ating mga kapwa. May 5 hakbang ang proseso ng pakikinig. Una, ang pagtanggap ng mensahe. Pangalawa, ang pag-focus ng atensyon sa mensaheng natanggap. Pangatlo, papakahulugan. Pang-apat, pag-alala o pagtanda. At ang panghuli, tugon o feedback. Halimbawa, sa aming mga housemate, pag nagbibigay ng task si Kuya, hindi lamang namin ito basta pinapakinggan, kundi iniintindi rin namin ang salita ni Kuya kung paano ba ang dapat gawin sa mga gawaing nakalaan sa amin
Tulad ng task namin ngayon, kami ay naatasang ipaliwanag ang konsepto ng makrokasanayan sa pakikinig. Ang pakikinig ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagtanggap ng mga impormasyon. So kaya kailangan mas maunawaan o kinakailangan mas payak ang mga sasabihin ng mga mensahe ng mga tagapagsalita upang mas maunawaan ng mga tagapagpakinig ito na mas maayos. Halimbawa, sa radyo, yung mga tagapag-ulat ng radyo, kinakailangan muna na maengganyo o makuha yung atensyon ng mga nakikinig sa kanya upang mas maunawaan nila ito na maayos o mas may parating na nila ito na mas maayos sa kanila. Sa pakikinig, kinakailangan ang iba yung konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda, panggunita sa narinig upang mapalawak ang kaalaman sa mga iba't ibang mga bagay. Narito ang halimbawa ng pakikinig. Una, pakinggan ang mga kahulugan. Halimbawa, maging sensitibo sa mga nakikita o naririnig. Pangalawa, tulungan ang kausap na linawin ang mensahe. Halimbawa, ibigay ang tamang reaksyon habang nakikinig. Pangatlo, ipagpaliban ang panghusga. Halimbawa, ang panghusga ay maaaring magbunga ng hindi kinakailangang pagtatalo. Pang-apat, pagtuunan ang mensahe. Halimbawa, huwag mapagod sa pakikinig. Panglima, patapusin ang kausap. Halimbawa, disiplinahin ang sarili o huwag kambalayan ang kausap. Ang mga uri ng pakikinig. Tumungo tayo sa diskriminatibong pakikinig. Layunin nito na matukoy ang pagkakaiba ng pasalita at di pasalitang paraan ng komunikasyon. Binibigyan pansin sa uring ito ng pakikinig ang paraan ng pagbigkas ng tagapagsalita, pati na rin kung paano siya kumikilos. Halimbawa na lang nito ay ang pakikinig sa isang kilalang panauhing tagapagsalita. Dito, binibigyan pansin ng tagapakinig ang kasuotan, paraan ng pagtindig, at paraan ng pagsasalita ng tagapagsalita. Dito rin ay inuunawaan ng tagapakinig ang mga impormasyong kanyang maririnig. Komprehensibong pakikinig. Pinagtutuunan ng pansin ng tagapakinig sa bahaging ito ang nilalaman ng mensahe ng tagapagsalita. Halimbawa na lang nito ay ang pakikinig sa seminar. Sunod naman ay ang paglilibang. Ang ganitong uri ng pakikinig ay ginagamit upang maglibang o aliwin ang sarili. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa musika o sa himpilan ng radyo. Paggamot. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng pakikinig, natutulungan ng tagapakinig ang nagsasalita na madamayan o makisimpatya sa pamamagitan ng pakikinig sa hinaing o suliranin ng nagsasalita. Ayon naman sa kritikal o mapanuring pakikinig, ito ay uri ng pakikinig na kung saan gumagamit tayo ng pagbubuo ng hinuha at konsepto upang makabuo tayo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang narinig. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa panayam sa isang dalubhasa o di kaya na may diskurso ng guro sa isang asignatura. Ang implied na pakikinig naman ay ang pagtutuklas ng mensahe na nakatago sa likod ng mga salitang maririnig. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa mga manunula. Sa internal na pakikinig naman, dito pinagtutuunan ang pribadong kaisipan ng isang individual. Kasama na rin dito ang pakikinig sa sarili. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa sarili pagdating sa paggagawa ng mga desisyon. At ang huli ay ang pasibong pakikinig. Nakikinig ng walang reaksyon. Hinahayaan lamang ang tao na magsalita at walang nagagambala. Dito rin hindi masyadong natutuunan ang mga sinasabing sa atin o kaya ang mga naririnig. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa telebisyon habang tayo may ginagawa o kaya may focus sa iba. May natutuhan ba kayo? Tayo dumako naman sa elemento na nakiki-impluwensya sa pakikinig na ibabahagi naman ni Kyrel. Yes po kuya, ngayon naman dadako naman tayo sa mga iba't ibang elementong nakapagbibigay ng impluwensya sa proseso ng pakikinig. Mahalagang malaman natin ito upang maunawaan natin kung paano nga ba nagiging epektibo o kaya na may di epektibo ang proseso ng pakikinig. Meron tayong 7. Una na riyan ang oras. Nakapagbibigay ito ng impluwensya sa proseso ng pakikinig sapagkat may mga pagkakataon talaga na hindi bumabagay o kaya sumasang-ayon ang oras ng pakikipagtalastasan doon sa level ng pag-unawa ng tagapakinig. Halimbawa na riyan kapag may klase tayong natatapat sa oras ng siesta o bandang tanghali. Aminin man natin o hindi, talagang dinadalaw tayo ng antok, di ba? O kaya naman nakatuon yung ating pansin doon sa
tanghalian. Kaya naman nakakaapekto ito doon sa ating pangunawa sa mga impormasyong binibigay ng tagapagsalita at sa bandang huli hindi natin nauunawaan ito bilang mga tagapakinig. At ikalawa naman ang channel at atin nang nabigyang pakahulugan sa mga nakaraang diskusyon na ang channel ay tumutukoy sa daluyan ng komunikasyon na nahahati sa dalawa. Ang sensory na kung saan ginagamitan natin ito ng tuwirang pandama katulad ng pandinig at ang ikalawa naman ay ang institusyonal na kung saan ay natutulungan tayo ng mga kagamitang elektroniko at teknikal katulad na lamang ng cellphone, ng laptop at ng mga email sa pagpapahatid ng mensahe sa iba pang mga tagapakinig. At halimbawa na lamang ng channel ay itong online learning natin. 'Di ba? Na kinakailangan ay maging matatas tayo bilang mga mag-aaral at mga guro sa paggamit ng mga kagamitang elektroniko upang maging mabisang komunikasyon at ang proseso ng pakikinig. 'Di ba, housemates? At ikatlo naman ang edad. Nakapagbibigay talaga ito ng impluwensya sa proseso ng pakikinig sapagkat may mga individual talaga na nagkakaiba-iba ang pang-uunawa dahil nagkakaiba-iba rin ang pinanggalingan nating henerasyon at ang mga kinagisnang bagay. Halimbawa na rito ay ang mga Gen Z at ang mga nakatatanda. May mga salita katulad ng sakalam na pag binaligtad malakas, lodi, idol, pet malu, malupit, na hindi talaga nauunawaan agad ng mga nakatatanda. At kadalasan, sinasabing matalas ang memorya ng mga kabataan sa mga bagay na ito, ngunit hindi natin maikakaila na mas malawak ang pang-uunawa ng iilan sa mga nakatatanda sa atin. Sunod namang nakapagbibigay ng impluwensya sa proseso ng pakikinig ay ang kasarian sapagkat may mga iba't ibang nais na gawin o mapakinggan ang mga individual base na rin sa kanilang kasarian. Halimbawa na lamang, kadalasan ngunit hindi limitado sa mga kababaihan ang kanilang interes talaga na makinig sa mga payo ng iba pang mga kababaihan katulad na lamang sa skincare routine. Halimbawa nito, panoorin nyo. Uy sis, ano ba yung highlighter mo? Patingin naman. Yung sa ano? Yung brand niyan? Ito? Ito? Ibang highlighter naman to, te? Talaga effective to Bili ako. O di kaya naman, kadalasan ngunit hindi limitado sa mga kalalakihan ang kanilang interes sa pakikinig sa mga updates sa larangan ng sports katulad ng basketball, ng football, ng mga esports at iba't mga video game. Pare, balita ako champion daw kayo sa NCAA. Libre ka naman. Tara. At ikalima naman ang kultura. Masasabi nating nakapagbibigay ito ng impluwensya sa proseso ng pakikinig sapagkat may mga pagkakataon na nagkakaiba-iba ang ating mga kinagisnan kaya naman hindi natin maiiwasan na magkaroon ng di pagkakaunawaan sa huli sa proseso ng komunikasyon. Halimbawa na rito ang dialect ng Ilocano at Bisaya. May mga salita na magkakaiba ang pakahulugan natin. Halimbawa, ang kapoy. Ang kapoy sa Ilocano ay nangangahulugan talaga na mahina ang individual sa alinmang aspeto at ang kapoy naman sa Bisaya ay nangangahulugang pagod. Kaya nga noon sa isang paglalakbay ay nagtaka ako kung bakit inalok ako ng una nung sinabing kapoy ka. Akala ko talaga noon nagagalit na ako sa loob-loob ko. Akala ko sinasabihan niya ako na mahina ka. Yun pala, inaalok niya ako ng unan dahil tinatanong niya ako kung pagod na daw ba ako sa aming paglalakbay. Kaya yon ang kultura na kapag bibigay siya ng impluwensya, kahit na magkakapareho naman tayong Pilipino, ay magkakaiba din tayo ng pinanggalingan at kinagisnan na bagay. At ang panghuli naman ay ang lugar na nakapagbibigay talaga ng impluwensya sa proseso ng pakikinig at sa komunikasyon sapagkat ang maalinsangan at magulong lugar ay nakapagbibigay ng irita o galit sa mga tagapakinig at sa bandang huli ay hindi nila binibigyang pansin kung ano nga bang sinasabi ng tagapagsalita habang ang maaliwalas at ang matahimik na lugar ay nakapagbibigay din ng maayos na level ng konsentrasyon sa mga tagapakinig at sa bandang huli ay nauunawaan nila ang mensahe at impormasyon na nais ipabatid ng ating tagapagsalita. Init naman dito. Ano nga ulit yung sinabi ni Prof? Di ko talaga gets eh. Init talaga dito. Pahingin ng tubig. Tara. Wala na akong maintindihan eh. Sa palagay ko, alam na nating lahat na ang pakikinig ay mahalaga sa maraming mga sitwasyon.
mula sa pag-aaral hanggang sa paghahatid ng serbisyo at marami pang iba. Ngunit may mga sagabal rin sa pakikinig. Una, pagbuo ng maling kaisipan. May pagkakataon na tayo ay nakikipagtalastasan sa ating sariling isipan habang nakikinig at sa pamamagitan nito, ang nabubuo ay kung ano ang nabuong kaisipan natin at hindi ang kabuoang nilalaman ng ating pinakinggan. Pangalawa, pagkiling sa sariling opinyon. Nakabubuo tayo ng sarili nating kaisipan habang nakikinig sa isang individual, kaya naman nagkakaroon ng pagkakataon na magkaibang opinyon natin sa pananaw ng mismong tagapagsalita. Pangatlo, pagkakaiba-iba ng pakahulugan. Ang nabubuo nating interpretasyon sa ating narinig ay maaring iba sa pakahulugan ng nagsasalita. Kaya kailangan dito ang paglilinaw sa pamamagitan ng pagtatanong sa tagapagsalita kung anong kaisipan o ideya ang narinig na gustong linawin. Pang-apat, pisikal na dahilan. Isa ring hadlang sa pakikinig ang epekto ng kapaligiran. Pang-lima, pagkakaiba ng kultura. Posibleng mangyari na hindi natin matanggap ang mensaheng ipinadala ng tagapagsalita dahil sa kaibahan sa kultura. At panghuli, suliraning pansarili. Hindi natin gaanong maunawaan ang ating pinakikinggan kung namamayani ang ating pinakikinggan at bumubungad sa ating isipan ang ating mga sariling suliranin na kinaharap sa buhay, kung kaya't nawawala ang ating atensyon sa proseso ng pakikinig. Mayroong isang pelikula na kung saan tinanong ng tauhan ang isang dumadaan at nagsabing, "Paumanhin, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong oras na?" Huminto ang taong ito at nagsabing, "Oo." At saka ito patuloy na naglakad. Dito makikita natin na ang hindi mabisang pakikinig ay humahantong sa hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng komunikasyon. Maraming mga bagay ang nakasasagabal sa pakikinig at kaya naman nararapat lamang na magkaroon tayo ng kamalayan sa mga hadlang na ito upang maging mas mabisang tagapakinig. So pag-uusapan po namin kuya yung mga uri ng tagapakinig. Yung pang-una ay ang eager beaver. Ito yung mga uri ng tagapakinig ko, yung kuwari may kausap ka, tapos tungo-tungo ka na lang o pa-smile-smile ka na lang, ngunit hindi mo naintindihan. For example, may kausap po akong kaibigan ko, naglalaan po siya ng kanyang kwento. Pag ganun lang po ako. Ganun po kuya. Tapos yung isang malaking katanungan dyan, kung talagang naintindihan niya ba yung kanyang naririnig. Kuya. So, pangalawang po uri, kuya, ng tagapakinig. Ito ay ang sleeper. Ito yung mga uri ng tagapakinig na nakaupo lang sa dulo ng silid o nakahiga lang at natutulog na walang intention na makinig talaga. Parang mga ganito kuya, mga nakaganto lang, sitting pretty, at yung mga tulog. So, yun po kuya yung sleeper na uri ng tagapakinig. Ang pangatlong uri po ng tagapakinig kuya ay ang tiger. Siya ang tagapakinig na laging handa o magbigay ng reaksyon sa mga nagsasalita. Siya po yung mga tipong naghihintay po ng pagkakamali nila at dun po siya tatulo na parang tigre at mananagpag kuya. So yun po. Ang pang-apat, ito ang bewildered. Ito yung mga uri ng tagapakinig kuya na kahit na anong pilit ay walang maintindihan sa naririnig. Kapansin-pansin dito yung mga pagkunot ng noo, yung mga pagsimangot, yung mga gumaganto kuya, pagtatako o pagtanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang mga naririnig. Ang panglima ay ang frowner. Ito po kuya ay ang mga tipong tagapakinig na lagi na lang may tanong at pagdududa. Makikita sa kanyang mukha ang pagiging aktibo, yung nai-engganyo sa mga tagapagsalita at parang kunwari nakikinig siya. Ngunit ang totoo, hindi lubos ang kanyang pakikinig kung hindi isang pagkukunwari lamang. So yung mga nagpapanggap na nakikinig pero wala talaga. Sabagkat ang hinihintay lamang niya ay ang oportunidad na mga pagtanong para makapag-impress. Ang pangpito po naman kuya ay ang busy bee. Isa siyang pinakaayaw ng tagapakinig sa anumang pangkat. Ayaw ng lahat sa mga nagsasalita yung gantong uri na tagapakinig. Kasi ito yung mga hindi lamang siya nakikinig, kung hindi abala rin siya sa mga ginagawa nila sa sariling gawa. Tulad ng pagkikipagchismisan sa katabi, mga ganun, pagsusukulay, at pagsa-cellphone o anumang mga uri o bagay na ginagawa nila. Yun po.
At ang panghuli kuya, ito ang two-eared listener. Ito yung mga kuya, mga higher, mga god tier sa mga uri ng tagapakinig. Dahil ito ang pinaka-epektibong tagapakinig. Nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang mga tainga, kung hindi maging ang kanyang mga utak rin kuya. Parang kunwari, nakikinig ako sa nagsasalita. Hindi lang mga impormasyon ay pumapasok sa tenga ko, bagkus pumapasok rin sa utak ko at pinapalawak ko yung mga kanilang ideya o impormasyon na nilalahad sa mga nakikinig. Lubos ang partisipasyon niya sa gawain ng pakikinig. Makikita rin sa kanyang mukha ang kawilihan sa pakikinig. Para enjoy na enjoy siya sa mga nagsasalita at kumukuha ng maraming impormasyon o ideya mula sa nagsasalita. Ang katangian ng isang mabuting tagapakinig. Kami ay naghanda ng 10 halimbawa ng isang mabuting tagapakinig. Ang una ay huwag laging maging tagapagsalita. Huwag mag-interrupt. Patapusin muna ang nagsasalita bago tayo sumingit. Huwag tayo maging bida-bida dahil magkakaroon din man tayo ng tsansa upang magsalita. Pangalawa ay huwag magsalita kapag mayroong nagsasalita. Ang karaniwang paraan ito ng pagpapakita ng respeto sa kapwa mo tagapakinig at pati na rin sa tagapagsalita. Pangatlo ay huwag tumalon sa sariling konklusyon. Katulad ng kaninang sinabi ko, patapusin muna natin ang tagapagsalita bago tayo magbigay ng opinyon o panghuhusga. Pang-apat ay makinig sa pagitan ng bawat linya. May mga taong nagsasalita na hindi naman totoo o tugma sa kanilang paniniwala at kalooban at hindi naman minsan naiintindihan ang pinag-uusapan. 5. Magtanong. Hindi lahat ng sinasabi ng tagapagsalita ay malinaw at maintindihan mo o maunawaan mo kaagad. Kaya huwag mahihiya magtanong. 6. Kung kinakailangan, iwasang madistract sa kapaligiran. Magbigay focus sa mensahe, hindi sa mga pangyayari o mga naririnig sa iyong kapaligiran upang hindi naman masayang ang mensahe ng tagapagsalita. 7. Maging bukas ang isipan. Hindi tayo matututo kung magiging sarado ang isipan natin sa mga bagong ideya o bagay na uungkatin sa diskusyon dahil lamang ay sa tingin mo alam mo na ito. Kinakailangan tanggalin o alisin ang mga bias sa tagapagsalita at mga mensahe nito. 8. Ay gamitin ang iyong lakas na mag-isip. Gamitin ang critical, analytical na pagkukuro. Ang 9 naman ay magbigay feedback o tugon. Magkaroon tayo ng makabuluhan na pagpapalitan ng mga ideya, makisama o makilahok sa usapan dahil ito ang magbibigay linaw sa mga katanungan na meron ka. Housemates, mahusay ang inyong ginawa na ipakita nyo ang pagtutulungan ay mahalaga upang makamit ang inyong pangkahalahatang mga layunin na kung saan ay maipaintindi ang makrong kasanayan ng pakikinig. Bukod pa rito, masasabi kong mayroon kayong disiplina sapagkat maayos kayong nakitungo sa isa't isa na matapat at may respeto. Naway manatili kayong masunurin kahit pa sa inyong paglabas sa aking bahay. Hello Philippines and hello world! Thank you for watching Pinoy Big Brother. Stay connected and don't forget to subscribe to Pinoy Big Brother YouTube channel para maging updated sa latest happenings sa loob at labas ng bahay ni Kuya. And don't forget to like, comment, and share this video.